Gabe Vincent dapat nga bang subukan ng Golden State? DeAnthony Melton at Stephen Curry may mock trade package na magdadala sa kanila sa Hornets. At Warriors may haharapin na mahirap na desisyon sa kontrata ni Butler. Mukhang isa na namang potential target ng Warriors ang kailangang i-cross out sa listahan dahil wala na si Klay Thompson sa equation matapos niyang piliing sumama sa Miami Heat pagkatapos ng buyout niya sa Dallas. Kaya ngayon, napupunta ang atensyon sa mga low-cost veteran options na pwedeng idagdag ng Golden State bago magsimula ang training camp. Isa sa mga pangalang lumabas ay si Gabe Vincent at kung basketball fit lang ang pag-uusapan, may logic kung bakit siya nabanggit. Si Vincent ay isang veteran guard na maaaring gamitin bilang bench scorer at secondary ball handler. Ang proposed role niya sa Warriors ay bilang sixth man habang sina Steph Curry at Brandon Podziemski ang magiging starting backcourt. Bakit interesting si Gabe Vincent? Ang pinaka-importanting bagay ay shooting at guard depth. Hindi naman kailangan ng Warriors na bigyan siya ng malaking offensive role. Pwede siyang pumasok mula sa bench, mag-space sa floor, gumawa ng ilang plays at tumulong sa perimeter defense. At kung gagamitin siya kasama ni Axel Lendeborg sa second unit, may possibility na magkaroon ng magandang combination ng shooting, ball handling at athleticism. Pero may malaking problema. Bumaba na ang production ni Vincent. Hindi na natin pinag-uusapan dito ang Gabe Vincent na nakita natin sa Miami. Nagkaroon siya ng magandang moments bilang role player, lalo na noong playoff runs ng Heat. Pero hindi naging consistent ang kanyang production pagkatapos noon. At iyon ang dahilan kung bakit hindi siya dapat tingnan bilang solution sa Warriors scoring problem. Kung ang expectation ay maging second scorer ni Steph Curry, hindi iyon realistic. Mas tama siyang tingnan bilang depth piece. At iyon ang mahalaga dahil limitado rin ang resources ng Warriors. Hindi nila kayang maghabol ng malaking free agent contract, kaya ang kailangan nila ay veteran na may specific skill set at kayang tumanggap ng limited role. Fit ba siya sa Warriors? Potentially yes, pero hindi siya automatic upgrade. Kung healthy at productive si Vincent, pwede siyang maging useful backup guard. Pero kailangan niyang patunayan na kaya niyang maging consistent shooter at defender habang hindi nangangailangan ng maraming possessions. At kung hindi niya yun maibigay, baka mas magandang gamitin ng Warriors ang roster spot para sa isang younger player na may mas mataas na upside. Dito nagiging interesting ang competition sa training camp. At may mas malaking picture dito. Ang Warriors ay naghahanap ngayon ng fit, hindi ng pangalan. Na-miss nila sina Klay Thompson at DeMar DeRozan. Hindi na nila kailangan habulin ng isang player para lang masabing may malaking signing sila. At ngayon, ito ang klase ng trade proposal na pwedeng mag-shock sa buong NBA. Pero bago tayo ma-excite, kailangan muna nating tingnan kung realistic ba talaga. Ang scenario, Steph Curry to the Charlotte Hornets. At oo, may logic kung bakit Charlotte ang isa sa mga potential destinations. Pero sa ngayon, napakababa pa rin ang possibility na mangyari ito. Bakit Charlotte? May obvious connection si Steph sa Charlotte. Doon siya lumaki at ang kanyang ama na si Del Curry ay naging malaking bahagi ng franchise. Retired din ang jersey ni Del sa Hornets. Kaya kung sakaling magkaroon ng senaryo kung saan kailangan ng umalis ni Steph sa Golden State, emotionally at geographically, Charlotte makes sense. Pero hindi sapat ang connection para mangyari ang trade. Ang tunay na dahilan kung bakit interesting ang Hornets ay ang kanilang assets. Dahil matapos silang i-trade sila Melo Ball, mayroon silang mas maraming flexibility at assets na pwedeng gamitin sa isang blockbuster. Ang hypothetical package ay Charlotte receives Stephen Curry plus DeAnthony Melton. Golden State receives Naz Reid, Royce O'Neal, Grayson Allen, Dorian Finney-Smith, 3 first-round picks. Sa papel, malaking package ito at interesting ang player return. Kung literal na titingnan ng package, hindi ito maliit na return para sa isang 37-year-old Curry. Pero dito kailangan nating maging realistic. Hindi basta-basta ibebenta ng Warriors si Steph. Si Curry ay hindi ordinaryong trade asset. Siya ang pinakamahalagang player sa history ng Warriors. Siya ang franchise icon. At higit sa lahat, siya pa rin ang player na nagbibigay sa Golden State ng pinakamalaking chance na maging competitive. Kaya kahit may magandang package ang Charlotte, hindi ibig sabihin na tatanggapin agad yun ng Warriors. Kailangan munang mangyari ang isang malaking bagay. Kailangan mawala ang confidence ng Warriors na kaya pa nilang manalo kasama si Curry. At maaaring maging malaking factor dito ang kanyang contract situation. Kung hindi siya mag-extend ngayong off-season at malapit na siyang maging free agent, maaaring mapilitan ng Warriors na pag-isipan ng trade. Dahil mas masakit kung mawala siya ng walang kapalit. Ayon sa proposal, hindi rin pwedeng mangyari agad ang trade. Kailangan munang lumipas ang applicable trade restriction bago maging eligible ang ilang players para sa trade. Kaya ang ika-15 ng Disyembre 2026 ay isang importanteng date sa hypothetical scenario na ito.
Ibig sabihin, may oras pa ang Warriors para makita kung paano magiging competitive ang roster nila. At ngayon, mukhang may isang malaking desisyon ng Warriors na maaaring mangyari habang nasa kalagitnaan pa ng 2026-27 season. At may magandang precedent silang pwedeng tingnan, ang bagong kontrata ni James Harden. Ang pinag-uusapan dito ay si Jimmy Butler. At dahil galing siya sa ACL injury, mas complicated ang future niya sa Golden State kaysa dati. Ang malaking tanong, anong version ni Jimmy ang babalik? Ito ang pinakamahalagang factor. Kung makabalik si Butler at maging malapit sa dating form niya, malaking bagay yon sa Warriors. Bago ang injury, nag-average siya ng around 20 points, 5.6 rebounds at 4.9 assists. Kaya malinaw na siya ang second major offensive weapon ng Golden State pagkatapos ni Steph Curry. Kung sakaling makabalik siya around December at competitive pa rin ang Warriors sa standings, pwedeng maging exciting ang second half ng season. Pero hindi pwedeng magdesisyon ng Warriors sa kontrata base lang sa pangalan ni Butler. Kailangan muna nilang makita gaano pa siya ka-effective pagkatapos ng ACL injury. At dito pumapasok si James Harden. Si Harden ay pumirma ng 3-year $97 million contract, roughly $32.3 million per year ayon sa article. At interesting ang comparison dahil halos magkasing edad na sina Harden at Butler. Si Butler ay magiging 37 sa September, habang si Harden ay nasa parehong late 30 dekada stage ng career. Kaya kung maganda ang comeback ni Butler, maaaring gamitin ng Warriors ang Harden contract bilang reference point. Hindi necessarily ibig sabihin na dapat eksaktong 90 million ang offer. Pero pwedeng maging starting point, around 30 to 33 million per year. At para sa Warriors, malaking difference yon kumpara sa kasalukuyang 56.8 million expiring salary ni Butler. Bakit hindi na lang siya hayaang maging free agent? Dahil kung healthy at productive si Butler, magiging risky yon. Pwedeng magkaroon ng ibang teams na mag-offer sa kanya. Pero ayaw din ng Warriors na magbigay ng malaking long-term contract nang hindi nila alam kung gaano pa katagal magiging healthy at productive si Jimmy. Kaya maaaring ang best approach ay wait and see. Hayaan siyang bumalik. Tingnan ang performance niya. At kung mukhang dating Jimmy pa rin siya, then negotiate. Pwede bang mangyari habang season? Posible. Kung halimbawa late December bumalik si Butler at pagkatapos ng ilang linggo ay obvious na healthy siya at effective pa rin, maaaring pag-isipan ng Warriors na ilak siya sa isang bagong deal bago pa maging free agent. Pero personally, mas logical na hintayin nila ang 2027 off-season. Bakit? Dahil ACL recovery is not something na dapat husgahan sa unang ilang games. Para kay Butler, ang Harden contract ay maaaring maging reasonable benchmark, pero dapat nakadepende ang offer sa kanyang comeback. Kung bumalik siyang healthy at productive, 30 million plus per year could make sense. Kung hindi naman, mas magiging risky ang long-term commitment. At yan ang mahahalagang balita ngayong araw. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Salamat sa panonood. Peace out.